Ngayong wala ng tao sa paligid dahil sa nabasag na aquarium ay muli nang nagharap sina X at Shin. Habang nakaupo, hindi sigurado si Shin kung gaano ito magtatagal laban kay Mr. Takamura. Gayunpaman, wala na daw itong choice pa. Kung magagawa lang nitong mapabagal siya ng kahit na unti ay may pag-asa pa siya. Inangat naman ni X ang kanyang katana at sinugod ito. Ngunit mabilis ding umatras si Shin at nag-take cover sa isang pillar. Pero napakadali namang nahiwo yun ni X. Napabilib naman si Shin dito. Kahit na daw tinignan nito ang hinaharap, hindi nito matrack ang kanyang mga galaw. Hindi siya makapaniwalang nagawa ni Nagumo at Sakamoto na malabanan ang beast daw na yun nang walang ESP. Humawak naman ito sa kanyang ulo at inisip na kapag nawala siya ng focus kahit na split second lang, ay siguradong patay na siya agad. At tama nga, muling umatake si X at winasiwas nito ang kanyang katana upang patamaan siya sa mukha. Buti na lang at nakailag ito at nadaplisan lang ang kanyang pisngi. Kinabahan naman si Shin at inisip kung nadali ba ang kanyang tenga, kaya't humawak siya upang hanapin ito. Buti at nandun pa, at dahil alam niyang papatayin na talaga siya nito, tumalon siya sa may railing at tumakas muna sa ngayon. Tumalon ito sa may tubig, habang sinundan lang siya ng tingin ng bumubulong-bulong na si X. Habang lumalangoy sa tubig, inisip ni Shin na kailangan niya lang daw makalayo muna for now. Nagulat ito nang ma-realize na nasa loob pala siya ng seal tank. Ang mga batang naroon ay napaisip pa nga kung caretaker ba daw siya doon nang makita siya sa loob nito. Mula sa point of view ni Shin, makikitang palapit na sa kanya si X. At nang mapansin niya ito sa likod ng mga bata, napasigaw siya dahilan upang pumasok ang tubig sa kanyang bibig. Dali-daling sinuntok ni X ang seal tank na yun kaya't nabasag ito, habang umiwas naman si Shin pati na ang mga bata at gumilid. Nadala ito ng tubig palabas ng tank at napatilapon. Habang nakadapa sa lapag ay tinitigan lang ito ni X. Napaiyak naman ang isang batang nakasaksi noon, dahilan upang mapakomment ang isang lalaki na pinaiyak niya daw ito. Tumingin tuloy ng masama si X sa kanila. At sa unting oras na yun, nagawa ni Shin na makalipat ng mabilis sa likod nito, bagay na ipinagtaka ni X. Sinabi nitong nasa likod niya daw ang kalaban niya, sabay tawag ditong jerk. Habang muling bumubulong, mabilis na kumilos si X at tin-air ito gamit ang katana. Buti na lang at nakayuko si Shin at nakaiwas. Gayunpaman, may nahiwa si X na tao niya. Malinis nitong nahati ang ulo at baril nito. Na-curious naman si Shin kung sino daw siya, at wika ng napugutan na sinusubukan lang daw nitong suportahan si X na tinawag niyang master. Marami pa tong mga kasamahan na may hawak din ng baril. Hindi nila mapaniwalaan ang nangyari kay Kato. Wika ng isa, dumating daw sila doon upang tumulong since narinig nilang may kinakalaban ang master nilang si X. Na-realize naman ni Shin na nagre-react daw ito sa bloodlust nila. Kaya naman, nag-warning ito sa kanilang lumayo unless nais nilang mamatay na. Hindi naman naniniwala ang tauhan ni X at sinabi pang si Shin daw ang patay doon. Patuloy lang na bamulong-bulong si X at pumorma. Samantala, habang nagsasalita pa din ang pugot na ulo sa lapag, ginawa itong tila golf ball ni X at ang espada niya ang naging golf club. Tin-air ito ni X at tin-arget ang isa pang tauhan niyang nakatayo dun. Sa sobrang lakas ng force nito ay nahati pa nga ang katawan ng taong yun dahil lang sa ulo. Napasigaw naman ang mga kalalakihan dahil sa nangyari naman kay Seijo. At tama si Shin, walang nang pinipili si X. Pinatay nito kahit ang sarili niya mismong mga kasamahan at inatake. Hindi naman makapaniwala ang crowd na nakakita nito. Mabilis namang kumilos si Shin upang ma-evacuate ang mga tao doon. Wika niya, tumakbo na daw ang lahat. Nabahala si Shin para sa mga civilian sa area at inisip ano ang dapat nitong gawin. Dapat daw ba ay subukan nitong i-hijack ang isipan nito upang mapatigil siya. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung magwo-work ba ito para sa monster na gaya niya. Na-imagine na nito ang posibleng mangyari. Kung mag-fail daw siya, tapos na ang lahat. Ngunit kahit pa ma-freeze niya ito ng split second, hindi niya daw ito magagawang mapatay ng mag-isa. Kung sana lang daw ay meron itong suporta mula sa mga kasamahan niya. Inalala nito sina Asakura at ang iba pa, at hiniling na sana daw ay okay lang sila. Tumakbo na lang ito papunta sa ibang bahagi ng aquarium at inisip na hindi siya pwedeng panghinaan ng loob ngayon. Kailangan daw nitong makaisip ng something.
Habang nag-iisip, may napansin naman ito sa gilid niya. May lumulutang na katawan sa loob ng fish tank doon. At ang nakakagimbal ay hindi lang pala isa yon, kung hindi napakarami ng pinaslang ni X. Damanak ang dugo nila sa loob at kitang-kita mula sa tunnel aquarium na yon. Lumalangoy ang kanilang mga katawan kasama ang mga isda sa loob. Dahil doon, hindi mapigilan ni Shin ang pagpawisan sa kaba at matakot para sa sarili niyang buhay. Ilang saglit pa, napuno na nga ng dugo ang aquarium at dumilim ang kulay ng tubig dito. Hinanap naman ni Shin kung nasaan na si X, yun pala ay nasa itaas niya na ito. Tinusok ni X ang katana niya sa makapal na glass at muling tinarget si Shin. Nakrak nito yun, dahilan upang tumagos ang tubig palabas. Muli na namang nagkaharap ang dalawa. Lumabas sa tumatagas na tubig si X, habang halatang kabadong-kabado na si Shin. Inisip nitong kailangan niyang kumalma at i-freeze ito gamit ang ESP niya. Gayunpaman, kung may sense daw nito ang blood loss mula sa kanya, at kung gumalaw ang espada nito ng mas mabilis sa ESP niya, siguradong patay na siya. Na-distract naman ito at napansing may babae at bata sa likod niya. Narinig nito ang umiiyak na bata at hindi makapaniwalang naiwan pa sila doon. Sinara ni Shin ang kamao nito, nagpapahiwatig sa paghahanda niya sa isang mahalagang desisyon. Sinabihan niya lang silang okay lang daw yon. Naisip nito na dapat ay ma-delay niya ito. At least hanggang sa magpakita daw si Sakamoto. Kailangan nitong makapagbukas ng unting opening at umatake gamit ang lahat-lahat ng meron siya. Habang iniisip niya yun ay nakatitig lang si X sa kanya. At nang saktong makahanap ito ng pagkakataon na banggitin ng freeze, ay nagawa na ni X na patamaan ito gamit ang katana sa leeg niya. Mukhang nahiwa na din ito ang ulo niya. Muli, bamulong lang ang katauhan ni Takamura sa loob ni X.